Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pamamagitan ng broadcast na ito, ating pinaparating sa ating mga kapatiran sa Logos Global Mission Philippines ang ating pagbati at ang kagalakan mula sa ating Panginoon. Kumusta po sa mga kapatiran dyan sa Logos Global Missions Olongapo? Good morning po sa inyo dyan. At sa ating mga kapatiran sa Logos Global Missions Urdaneta, I hope and pray that everything is going well with you. Sa ating mga kapatiran dyan sa Logos Global Missions Molino, good morning dyan sa inyo. At maging sa mga kapatiran sa Logos Global Mission Santa Rosa na kasama natin ngayon, naglilingkod sa Panginoon. God bless you. At maging sa mga young people and our children diyan sa Logos Global Mission sa Trias na kasama natin ngayon, naglilingkod sa Panginoon. God bless you mga young people. Patuloy lang po tayo sa paglingkod sa Panginoon. At dito sa mga kapatiran sa Logos Global Missions GMA, God bless you mga kapatid. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Sa aton mga kauturan dira sa Logos Global Missions Iloilo, maayong adlaw dira sa inyong tanan. Bisan sa inyong mga panimalay, aton pag-simbahon ng aton Ginoo. Kabay nga nagapadayon kamo sa pagpangalagad sa iya, kaupod sa aton mga kauturan dira sa Iloilo City, kag bisan pa sa aton outreach ministry dira. Sa atong mga kaigsuunan diya sa Logos Global Missions Ormoc City o sa mga kaigsuunan sa Albuera Liti. Mayong buntag po diya kaninyong tanan. Padayon na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisag dili na ta makatapok tungod kay naata sa enhanced quarantine, padayon na ta sa pagpangalagad sa Ginoo sa atong mga puloy-anan. O sa mga kaigsuunan o mga minalato sa kinabuhi diha sa Mindanao, bisag sa South Cotabato, diya Santos City o sa Davao City. Sa mga kaigsuunan po nato diha sa Misamis Oriental, atong ginapaabot kaninyo ang atong pagbati karong kabuntagon. Bisag namo sa inyong mga panimalay atong simbahon ng atong buhi nga Dios. At sa ating mga kapatiran sa Logos Global Missions International na ngayon po ay naka-hook up sa atin dito sa Logos Philippines broadcast. May the Lord bless you wherever you are right now. And just follow us as we continue to serve the Lord and studying His Word so that we will be strengthened in the faith. Hallelujah! And to God be the glory. Ang ating dalangin ang way ating matanto ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang sa panahon ng pandemic na ito na dinadanas ng buong mundo. At mga kapatid, sa pag-aral natin ang salita ng Panginoon, sa oras na ito po ay ating basahin ang nakasulat sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 9. And I'll be reading in the New International Version. Sabayan niyo po ako. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer great in all kinds of trials,
These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. May the Lord bless the reading of His Word. Manalangin po muna tayo. Ama naming sumasalangit, Panginoon, kami po ay sama-samang pumupuri sa inyo at sumasamba, Panginoon, sa mga oras na ito. Dakila ang iyong pangalan, O Diyos. Dahil ikaw po ay patuloy na nag-iingat sa aming mga kalusugan. Salamat sa mga pagpapala na aming natamo sa linggong ito. Salamat, Panginoon, nakasama ka namin sa araw-araw sa aming buhay. At kahit nasa kalagitnaan ng pandemic na ito, naramdaman namin, Panginoon, ang iyong mga pagpapala at inyong sama sa amin sa araw-araw sa aming buhay. Panginoon, tinataas po namin sa oras na ito ang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa Kanya, mayroon kaming kaligtasan. At salamat sa assurance na ang lahat na tumatawag sa pangalan ni Jesus at nanampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. At aming dalangin, Panginoon, na puspusan niyo po ng iyong banal na Espiritu ang bawat isang manampalataya sa oras na ito. Igawad niyo sa kanila, Panginoon, ang pagpapalang espiritual. At bigyan niyo, Lord, ng kalakasan ang bawat isa, maging physical at spiritual na buhay. Lord, igawad niyo rin ang kaalamang spiritual sa iyong lingkod na maghayag ng iyong banal salita sa mga oras na ito. At pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa na kasama namin na naglilingkod sa inyo sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise God. Ang ating topic sa umagang ito ay pinamagatang The Believer's Living Hope. The Believer's Living Hope. Dahil po sa panahong ito, tayo ay nangangailangan ng assurance mula sa mga salita ng Panginoon upang ito'y magbigay kalakasan sa bawat isa sa ating pananampalataya kung saan man tayo naroroon. Dito sa ating binasa sa unang chapter ng 1 Peter, verses 3 to 9, it has been accepted by most biblical scholars that the Apostle Peter was the writer of this epistle, and it was addressed to the early believers in exile of dispersion. At itong mga kapatiran ay kumalat sa iba't ibang lugar. Sa lugar ng Pontus, sa Galacia, Cappadocia, sa Asia, sa Bithynia, at sa iba pang mga lugar. At isa sa mga commentator nag-suggest na ang geographical area ay umabot sa 300,000 square miles kung saan kumalat ang mga kapatiran during the time of persecutions. Dahil hinahanap sila ng mga authority at nasa peligro ang kanilang buhay. Kaya sila po ay sumasamba sa Panginoon sa kanilang mga pamilya at ang iba ay nagtatago upang layo sa mga peligro sa kanilang buhay.
And it is a time when believers were scattered due to persecution that the letter of Apostle Peter is necessary to follow up new believers and of course to strengthen those who are growing in the faith. The major purpose of this letter is to appeal to the Christian believers not to turn away from the gospel in the hard times of the faith. Kaya nga ito ay sinulat ni Apostle Peter sa mga kapatiran. Hindi po niya maabot ang mga kapatiran, kaya sa pamagitan ng sulat ay kanyang mapalakas ang mga kapatiran sa panahon na yon. In these present times, we are not under persecution, mga kapatid. But we are in the state of health calamity. So iba po yung ating issue ngayon. Where enhanced community quarantine is being employed by the government in order to protect our citizens from this infectious disease. And as Christian believers, we strongly support the executive orders of the government to the extent of not allowing corporate worship for the protection of everybody. That's why this broadcast become possible to relate ourselves to the believers in the time of Apostle Peter. Kaya ito na ang ating paraan ngayon upang iparating sa ating mga kapatiran ang salita ng Panginoon para mabigyan tayo ng kalakasan. We are strengthening one another. Habang kayo ay nakikinig sa salita ng Panginoon, kami po ay pinapalakas nyo. At habang pinapakinggan nyo ang mensaheng ito, it is my prayer na maging kalakasan ng bawat isa. Na kahit nasa pamamahay lang tayo, ay magka-worship tayo sa Panginoon. Corporately, scattered, but not separated. Amen? Amen. Praise God. Kaya may mga katanungan dito. Our interrogative statement is, what are the factors which drive us to trust God to live a life of living hope? Ano ba yung nagbibigay sa atin ng drive o kalakasan? Bakit sa ating panahon ngayon patuloy pa rin mag-trust tayo sa Panginoon, maniwala tayo sa kay Lord na ang lahat na ito ay malampasan natin? Praise God, hallelujah. Okay? Number 1, the first factor that drives us to trust God to live a life of living hope is the blessing of the Father. The blessing of the Father. The blessing from God, the Father, is one of the factors that will bring us hope for the future direction of our existence in this world. Because the real problem of our existence is the penalty of sin, which is death and hell, the result of fallen nature of man. Man's destiny and direction is eternal damnation, but the blessing of God is worthy to be praised. Kaya praise God dahil may blessing pa rin ang Panginoon. We know that God is a just God. At dahil ang Panginoon ay banal, kaya ang lahat na nagkasala ay may parusa. And according to Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao nagkasala sa Diyos. That's why everyone deserves penalty of death and hell. Yun ang kaparusahan ng bawat isa. Meaning to say that our existence in this world has only one direction, to be punished by God in the lake of fire. But on the other hand, God is gracious. Hindi lang siya basta kay banal. Siya ay maawaing Diyos at mapagmahal na Diyos. And because of this, nandyan lumalabas ang kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa. Ang kanyang pagkamaawaing Diyos. Kaya ang blessing ng Lord sa atin is His great mercy. Dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Mahal po tayo ng Diyos. At sa kanyang habag
kanyang pinadala ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siyang nag-alay ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. At siya'y nabuhay muli. At dinaig niya ang kapangyarihan ng kamatayan. And now we have the assurance that one day, after we will die, then at the last moment, at the end of this age, you and I, who died, will be resurrected to have a glorious body like the Lord Jesus Christ. But sa mga tao na buhay pa sa panahon na yon, ang sabi ng Panginoon, kung buhay pa tayo sa pagbalik ng Panginoon, we will be converted into a glorified body. In a twinkling of an eye, palitan po ng Panginoon itong katawang ito ng glorified body. Yung katawan na hindi na pwedeng masira ng bakterya, hindi na masira ng virus, hindi na masira ng kung anumang mga sakit na lumalaganap sa mundong ito. We have the future blessing of God because of His great mercy to us. That's why we need to praise Him, to thank Him. Kaya ito po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan na tayo'y maniwala sa Diyos dahil sa Kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. As an illustration, I read a story about a certain judge. Isa po siyang Kristiyanong judge sa isang bayan. At one day, nagulat siya na sa kanyang courtroom, may isang accused person na lumabag sa isang kasalanan na may malaking penalty. At itong accused person ay isa palang kaibigan ng judge na ito sa kanilang kabataan. Nagulat ang judge. Kaya lang dahil sa malaki ang violation ng kaibigan niya ito, kailangan niyang i-uphold ang law upang maparusahan ang kanyang kaibigan, pero nandyan yung awa sa kanya. Kaya yung mga taong nakikinig doon sa courtroom, ang akala nila dahil magkaibigan tong dalawang ito, baka ibaba ng judge yung kanyang verdict at bigyan niya ng favor itong kaibigan niya. But mga kapatid, dahil siya isang matinong judge, isang Kristiyanong judge, kung ano nakalagay doon sa law at ano yung corresponding penalty, yun ang pinataw niya sa kanyang kaibigan. Kaya yung kanyang kaibigan ay na-penalize ng malaking halaga. Nagulat ang mga tao sa courtroom dahil hindi siya pinabura ng judge. The law is the law and the law must demand its verdict. But mga kapatid, although nabigay ng judge ang kanyang judgment para sa kaibigan ito, but maya lumabas siya at nagbigay siya ng pera at tinutusan niya yung guard ng courtroom na ibigay doon sa accused na kanyang kaibigan upang mayroon siyang pambayad doon sa mga penalty ng kanyang nagawang kasalanan. Two things happen. The righteous judge uphold the law in order to commit justice for the violation. But on the other hand, dahil sa kanyang maawaing judge at naawa siya sa kanyang kaibigan, nagpaluwal po siya ng malaking halaga at ibigay sa kanyang kaibigan upang mabayaran ang kanyang mga kasalanan. Broken-hearted itong kanyang kaibigan at nagsisi siya sa kanyang kasalanan. Inamin niya sa kanyang kaibigang judge na nagkasala siya sa batas. And all of a sudden,
Nagpakumbaba siya ng kanyang sarili. Inangkin niya ang kanyang kasalanan. And then, nagsisi siya at tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. That is how God portrayed His love toward us, mga kapatid. Kung nangyari ito sa magkaibigan, na ang isang righteous judge, ginampanan niya ang kanyang pagka-judge, and he execute justice to the friend. But he himself gave the money to pay the penalty of the sin. Ito din, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos. He is a righteous God, but still, He gave His own Son as a penalty of your sin and my sin. Kaya mga kapatid, we will praise God because of His great mercy, because of His great love to every one of us. Kaya dakila po ang ating Panginoon, mga kapatid. Pangalawa dito, ating pasalamatan ang blessing ng Panginoon because of the new birth. New birth is the supernatural act of God. This is a miracle that comes from God. Ang una nating kapanganakan is a physical birth. And our physical birth is destined for destruction. Kaya itong katawang ito ngayon, nating pinagmamalaki ay masisira po ito. We will die kung hindi sa sakit, sa virus, sa bacteria, sa renal failure, sa high blood, or it might be in accident, sa mga calamity, o maraming mga pangyayari na naging cause ng kamatayan ng tao. We will die in this physical body. But one day soon, God will resurrect this body into a supernatural body. The body that is like unto that of our Lord Jesus Christ. An incorruptible body. That body can enter into the kingdom of God. Because itong katawang ito, hindi po ito qualified sa pagpasok sa kaharian ng Panginoon. God can make a brand new life and create a new life in you. Anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong kasalanan, God can make you a brand new person. Kung si Longfellow, isang genius writer, pag nakakuha siya ng isang pirasong papel at sumulat siya ng isang poem, it will cost around $6,000. A simple paper will turn into a great value. Kung ang isang mekaniko makakuha ng isang lumang spare part at magawa niya itong bago, malinis, at ma-apply sa isang sasakyan, it will turn into a great money. Kung ang isang pintor makakuha ng isang pirasong papel at gumawa ng isang drawing, the value of that paper will turn into a lot of money. The Lord Jesus Christ can take your life into a precious kind of life. Because God can save you kahit ano man ang iyong kalagayan. Ano man ang kasalanan mo, kaya kang baguhin ng Panginoon, mga kapatid. So we'd like to praise God for the blessing of the Father, His mercy, and the new birth that He has given to us. And He is keeping our inheritance in heaven. Dahil tatanggapin po natin ang ating mga blessings sa Panginoon when the time has come. And as John chapter 1 verse 12 says, but as many as received Him, He gave them the power to become the children of God, even to those who believe in His name. Kaya mga kapatid, God's love and mercy brought us salvation by faith in the finished work of Christ on the cross. What we need now is to accept it by faith, believing that we cannot save ourselves. It is only Jesus Christ can save us from the penalty of our sin. Praise God. Hallelujah.
Pangalawa mga kapatid, the second factor that drives us to trust God to live a life of living hope is the benefits of trial. The benefits of trial. We are under trial today. Trials and testing is hard and uncomfortable on the process, but it is important to everyone and to anyone who wants to become professional in any field of discipline. Sa ating society ngayon, pag gusto mo maging isang professional, for example, you want to become a professional engineer, any kind of engineering, you may become a lawyer, or in the field of medicine to become doctor, or in education, in commerce, in aircraft, in maritime, or any kind of field or training. There's a long years of study. Then after you study, you have a review or a refresher. Then eventually, you take the board exam to become a license and to become a professional. You see, if we want to become professional, we will undergo training and testing. At pag nakapasa tayo dyan, we'll become professionals. Someone who passed the test, rejoice. The test is done in a short period of time. But the preparation is too long and the hours of study and practice cost too much. Kaya yon mga kapatid. Trials is very important. Kaya sa ating buhay Kristiyano, ang mga trials and problems ay inaalaw ng Panginoon. And according to what you have read here is that trials and the testing of our faith is only for a short time. Suffering is for short time. And you will experience grief for all kinds of trials. Dahil ang mga trials po hindi madali. Hindi siya comfortable on the process. But God wants to test our faith. To prove kung genuine bang faith natin o talagang fake na faith. At in times like this, dito natin malaman kung totoo ba yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang totoong nananampalataya sa Panginoon, kahit anumang pagsubok sa ating buhay ngayon, manatili tayong matatag. Amen? We must be strong in our faith. Kasi talagang ganoon ang buhay. Maybe araw-araw mayroon tayong mga pagsubok, kunti-kunting mga pagsubok. But there are times that God allow us to experience a multiple kind of trials. Para bang kung sa school pa, para bang periodic exam na lahat ng subject kailangan i-undergo mo. Araw-araw or every week mayroon tayong quiz, but pag periodical exam talagang maraming subject ang ating i-undergo in order to pass that periodic exam. Ganon din sa ating buhay Kristiyano. Maybe this pandemic ngayon, and we are now on the enhanced community quarantine, inalaw ng Panginoon to test us. Subukin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Paano ba tayo mag-react? Tayo ba'y magalit? Tayo ba'y ma-insecure? Tayo ba'y ma-depress? Tayo ba'y mainit? Dito, malalaman kung anong klaseng buhay meron tayo. And to prove that genuine is our faith, na mas mahalaga kaysa gold, inalaw ng Panginoon upang makita yung ating real character. Character is very important in the sight of God. At dapat yung attitude natin, kahit sa anong mga pagsubok, nandoon pa rin yung ating pagpasalamat sa Panginoon. Our attitude must result in praise, glory, and honor. Paano po natin i-apply ito? Na kahit sa ating kalagayan ngayon, sa ating paghihirap ngayon, nandoon pa rin yung ating pag-praise sa Panginoon. Can you say praise God? Hallelujah! Amen. Amen? Praise God! Kasi sinusubukan ang ating pananampalataya ngayon. And this will return to the glory of God. Dahil lalabas ang ating mga testimony. Every one of us has a story in his life. Kaya pagkatapos ng enhanced quarantine na ito, we will be listening to your testimony.
All the praises and testimonies will be heard. Kanya-kanya tayong story mga kapatid kung gaano natin nalampasan ang mga pagsubok na ito. And preserve that story. One time, nakabisita ako dun sa aking kaibigan na may jewelry store at mayroon siyang jewelry shop. At pinakita niya sa akin kung paano niya gawing magandang sing-sing ang nabili niyang mga sira-sirang mga jewelry. Kasi bumili siya ng mga sirang jewelries. At nung pumunta ko dun sa kanyang shop, so happy na gumagawa siya ng wedding ring. At pinakita niya sa akin yung mga sira-sirang jewelries na yon at kanyang sinunog ng isang blue torch sa isang sirang pottery. And I see that gold will become fine gold pag tinamaan siya ng blue torch. At sabi niya kahit yung mga gold na naiipon sa mga ilog na nilalagyan ng mercury, then pag nakuha na yon, sinusunog pa rin niya ng blue torch para masusunog yung mga dumi ng gold at lalabas ang pure gold. Hanggang makuha niya na yung 24 carats gold. So there's a need for a blue torch or acetylene in order to burn all those dirts na kasama ng gold. Kaya mga kapatid, ang mga trials and problems are like a fire from God to burn all those infirmities sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na maging pure gold ang ating pananampalataya sa Kanya sa mga oras na ito. That's why according to James, ang sabi niya, James chapter 1 verse 2 to 4, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Therefore, mga kapatid, God allows uncomfortable circumstances to everyone of us for a reason." Kung ganito man ang ating kalagayan ngayon na hindi tayo pwede makapag-worship sa church at nasa bahay lang tayo ngayon, God has the reason because He want to refine our faith. Kasi dito makikita kung talagang ikaw ay totoong nanampalataya sa Panginoon and you trust Him, wala kang reklamo, wala kang grumbling, without murmuring, you worship the Lord, you follow orders, and dito natin may pakita sa buong mundo at sa ating mga kababayan that we are true believer of Christ, we follow the orders of the government. Huwag po tayong pasaway sa ating gobyerno. All Christian must obey the government, must submit to the governing authorities, and we need to pray for our government. Pray for our leaders mula sa National Executive, sa Senate, sa Congress, sa mga provincial level at sa mga LGUs, maging sa ating mga barangay officials, barangay captain at mga kagawad. Ginagawa nila ang kanilang mga makakaya upang ma-address ang ating mga pangailangan. And let us pray for our frontliners, lalo na sa mga doctors, medtech, nurses, na nandyan nag-aalaga sa mga kababayan nating may mga sakit, lalo na yung mga tinamaan ng COVID-19. We will pray for them, mga kapatid. And we will also pray for our bantay bayan, mga militar at mga kapulisan na sa mga lansangan. Kasama yung ating mga bantay bayan, mga tanod dyan, na kasama natin dito sa village, sa mga subdivisions. Sila po ang ginagamit ng Panginoon in order to facilitate the peace and order in our community. Kaya we will pray for them. At kailangan natin tulungan sila mga kapatid upang magawa din nila ang kanilang mga gawain. So,
to take the lesson out of this. God allows uncomfortable circumstances to everyone for a reason, and for the believers, it is a test of character, a baptism of fire from God, so that we will come out of this with a refined, Christ-like character. Ito po ang gusto ng Panginoon. Nalalabas ang katangian ng Panginoong Hesus sa buhay mo at sa buhay ko. That we will act like Christ in these generations. Pangatlo, at the last factor that drives us to live a life of living hope, mga kapatid, is believing the rewards. Maniwala po tayo na sa ating buhay ngayon, mayroon tayong mga rewards. May mga rewards po ang Panginoon sa ating buhay. Rewards are precious to those who are deserving. And rewards are most inspiring to be received during Recognition Day, di ba? Pag ikaw ay may award, pag malapit na yung Recognition Day, talagang excited ka to receive that award. Rewards drive us to be true to our calling. Ano man ang ating mga calling, ano man ang ating mga trabaho, mayroong mga awarding dyan. Kung dito sa mundo, in-recognize ang ating mga accomplishment, how much more in God. He is reserving rewards for us in heaven. And rewards are the result of our faith and obedience. And finally, rewards motivate us to do more. Sa ating buhay Kristiyano, ito po ang mag-motivate sa atin na we need to win more souls for the Lord Jesus Christ. Kaya tuloy ang ating evangelism, tuloy ang ating pag-share ng gospel sa ibang tao, especially in time like this, na marami ang takot mamatay at takot na mahawaan ng sakit. We'll continue to use this as a factor that we can share the gospel of the Lord Jesus Christ, so that man will be ready to face God anytime when the Lord will take them home. Tulad ng mga estudyante sa iba't ibang level ng training or discipline, we work hard, we do our assignment, and we need to excel and to be faithful to pass the test. Sa mga believers, tulad ng mga martyrs at mga faithful witness, sa mga missionaries, mga pastors, we must be faithful. Evangelists, continue to do our works. Our assignment is to preach the gospel of the Lord Jesus Christ wherever we are. Kaya it doesn't matter kung sa bahay man or sa live streaming or pwede naman sa video chat. Maraming paraan ngayon. God allow us to use this technology to reach out people and to bring them to the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, patuloy nating ipangaral ang salita ng Panginoon. And we can express our belief na naniwala tayo na may reward tayo someday. Paano? By faith in an unseen God. Sa ating pananampalataya na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, tayo po ay naniniwala na nandyan siya at mayroon siyang award na inilaan sa bawat isa sa atin in the day of awarding. Pangalawa, magawa natin ang ating pag-express ng ating pananampalataya sa Panginoon by loving the invisible God. Hindi man natin siya nakikita, but we can express that we love God by obeying His word and putting it into action. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Be excited. Live a life with a living hope. By faith in an unseen God, by loving the invisible God, and by being obsessed with that inexpressible joy. Yung kaligayahan na ating ma-receive sa Panginoon. Yun sana mag-drive sa atin upang maging excited ang ating buhay Kristiyano. Hindi tayo depressed. Hindi tayo parang nawala ng tinapay dyan. Dapat araw-araw excited tayo sa ating buhay when we come to the Lord in prayer, in meditation, and we thank God for everything. Kahit nasa bahay man tayo ngayon, kahit naka-quarantine tayo, kahit limited yung ating movement, na hindi tayo pwedeng magmuli ngayon, hindi tayo pwedeng mag-beach, hindi tayo pwedeng
pumunta sa mga lugar na ma-enjoy natin. Still, God is using this because God wants to talk to us personally. And of course, lastly, we can express our belief in God by anticipating the gift of salvation, the salvation of our souls. Mga kapatid, ang ating buhay sa mundo is a temporary lamang. And because we are temporary, we need to trust God that one day there is an eternal place in heaven that God is reserving for you and me. That we will be together with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and with all the angels, together with all the people, the godly people of the world from the creation of the world until the end of time. Kaya mga kapatid, maniwala tayo sa Diyos. Dahil according to the Lord Jesus Christ, we are blessed if we have faith and we have believed. Kaya sinabi niya kay Thomas sa John chapter 20 verse 29, Jesus said to him, "Because you have seen me, you believe. Blessed are those who have not seen and yet have believed." Kaya mga kapatid, mas blessed tayo ngayon. Kahit hindi man natin nakikita ng Diyos because He's an invisible God, but we believe in Him and we believe that we have rewards in heaven waiting for us sa ating pananampalataya sa Panginoon. So our lesson for this moment is, God is worthy to receive praise, worthy to receive glory and honor for the rewards He prepared for everyone who by faith believe and loving Him. Though we have not seen Him, we are hoping for the blessed coming of the Lord Jesus Christ to receive us into that glorious place. We are overflowing with joy for the salvation of our souls, which is drawing near. Malapit na po ang ating kaligtasan. Malapit na po ang katapusan ng mundo. We are now in the beginning of sorrows. And nakikita natin yung mga fulfillment of the prophecy, yung mga sinasabi ng Panginoong Hesus, at yung mga prophecy ng mga prophets in the Old Testament, maging ang mga nakasulat sa Book of Revelations, one by one is unfolding in our time. Kaya mga kapatid, kung ang mga early believers 2,000 years ago were excited for their salvation, how much more we are. We are now in the year 2020. We don't know when will be the coming of the Lord, but we are excited when Jesus Christ will come. We will enter into that glory land with a renewed kind of life and a renewed body, which is the spiritual body, the incorruptible body. Kaya mga kapatid, patuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. Thank God for the blessing. Thank Him for His great mercy to us. Thank Him for the new life that God has given to us. Na inalaw niya na tayo ay maging born again, na isilang muli sa spiritual na buhay at maglingkod sa Kanya, na tayo naging anak ng Diyos sa ating pananampalataya, sa ating pagtanggap kay Jesus na ating Panginoon. Thank God for all the trials. Ano man ang mga pagsubok na iyong pinagdaanan ngayon, any kind, accept it with joy in your heart and live as Christian. Ipakita natin yung Christian character natin in times like this. Huwag po tayo ng reklamo because ang lahat na nangyari araw-araw, inaalaw ng Panginoon to test our character. Gusto ng Panginoon mga kapatid na lalabas ang ating Christ-like character. Kundi hindi ka mabigyan ng blessing ng barangay, huwag kang magreklamo dahil ibig sabihin, tinitest ka lang ng Lord kung ano yung maging ugali mo, kung sakaling nalampasan ka. You need to pray because God has His own way to supply your needs. Pag hindi ka qualify doon sa mga requirement ng ating government, don't worry, don't grumble, don't murmur because you are not qualified. Pero pag qualified ka naman, just go to the barangay officials. And I believe they will consider you because you have also the right to receive something from the government. Kaya in conclusion mga kapatid,
Ang sabi ng salita ng Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Kaya be strong mga kapatid. Ano man yung mga trials na to, ano man yung mga pagsubok nating dadaan, God will be with us. Hindi po tayo pabayaan ng Panginoon hanggang matapos itong pandemic na ito. And Hebrews chapter 13 verse 5, sabi dito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. We have the Word of God. Hindi po nagsasinungaling ang Panginoon. Sasamahan po tayo ng Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. All our needs will be supplied from day to day. Dahil yan po ang promise ng Panginoon. At ating mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito sa ating buhay. We must just be careful and take care of ourselves also. And lastly, Titus chapter 2 verse 12 to 13 says, it instructs us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live sensible, upright, and godly lives in the present age, as we wait the blessed hope and glorious appearance of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Kaya i-renounce natin yung ating hilig sa mga kamunduhan, yung mga ungodliness, yung mga gawa nating hindi kaaya-aya sa Panginoon. I-renounce natin yun, i-surrender natin sa Panginoon. And we need to live a sensible and upright kind of life. A godly life in this present age. Kung ang iyong mga kapitbahay, mga kasalamuha, gumagawa ng kasalanan, don't follow them. We need to live a godly life in this present age. Hindi porket ginagawa ng iba, tama. Pag ang mga gawain na hindi kaaya sa Panginoon, we need not to follow them. We need to be righteous in this wicked generations. And we need to wait for the coming of the Lord Jesus Christ. Because everything will come to pass. And if the Lord will grant that after this pandemic, we are still alive, we'll continue to serve the Lord until Jesus Christ will come again. Kaya mga kapatid, I hope and pray na ito ang nag-drive sa atin ngayon. Na mayroon tayong buhay na pag-asa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin itong tatlo. Number 1, the blessing of the Father. Pangalawa, the benefits of the trials. And number 3 is believing the rewards of God our Father. Let us pray. Dakilang Panginoon, salamat po sa mga pagpapalang spiritual buhat sa iyong banal na salita, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kalakasan na sa panahong ito, Panginoon, na kami po ay nasa enhanced community quarantine. Patuloy na buhay ang aming pag-asa sa aming paglingkod sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mapasalamatin sa mga pagpapala na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa iyong dakilang pagmamahal at maging sa buhay na espiritual na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa mga trials, sa mga pagsubok na iyong inaalaw sa aming buhay. Dahil, Panginoon, nangyayari ito na mayroon kang dahilan, Panginoon, upang ang aming karakter, ang aming attitudes, ay maging tulad ng isang pure gold at lalabas ang aming ugali na tulad ng sa aming Panginoong Hesus, that we can reflect the Christ-like character in this generation. And Lord, we are excited for the rewards that we are to receive. The rewards in heaven that you prepared for everyone. That's why, Heavenly Father, bless your people, bless your servants, sa mga pastors, teachers, evangelists, missionaries right now. Continue, Lord, to give them wisdom and power to preach the gospel of the Lord Jesus Christ in this pandemic time.
So that, Lord, your word will continue to spread sa aming mga kababayan, that will give us hope in this generation. Father in heaven, thank you for all these things. We give you back the glory and honor. In Jesus' name, amen and amen. The Lord bless you mga kapatid, at magandang umaga po sa ating lahat.